rockin' with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. So galing tayo kanina, nagpa-derma tayo. Tapos ayan nga, medyo kung papansinin mo, ma-oily siya. Hindi siya oily, gamot yan. And then, ayun, tinorture nila kanina yung pes ko. Torture na nga, tinorture pa. Kasi ano, tawag dito, may pinatanggal ako. So, sobrang sakit, grabe. Kaya ganyan, o diba? So, ganun talaga kapag gusto mong gumanda, so tiis ganda. So, sana lahat kayo nakapagapunan na ng bonggang-bongga. Ako, yes, nakapagapunan na ako sa McDonald's. Ay nako, kumain ako ng McDonald's, kumain ako ng French fry. Kaya lang parang piling ko nabundat naman ako. At hindi ako pwedeng mag-exercise today kasi parang piling ko sobrang busog ko. But bukas ng umaga, mag-exercise ako ng bonggang-bongga. Yung tipong wala na nag-exercise kasi hindi ko ba naiintindihan ang mga tao dito, nag-exercise sila, sobrang bukas yung aircon. Alam mo yung dalawang ano lang yung sa aircon kasi, 'di ba? Parang yung gym, maliit lang siya. Tapos dalawa yung aircon doon. Sobrang maliit lang. Bukas yung dalawang aircon. So sobrang lamig, talagang as in talagang nagyeyelo na yung loob. Tapos kapag tumakbo ka, nag-run ka, kailangan mo pagpawisan ng bonggang-bongga pero hindi mo magawa kasi na sobrang lamig. Kailangan talaga yung exercise mo, I think so hard, ganon. Yung gagawin mong takbo talaga. Kasi hindi po pwede yung tipong, alam mo yung lakad ka lang, ay nako, hindi ka pagpapawisan. So, kailangan intense talaga yung ginagawa mong exercise para pagpawisan ka. Tapos, alam mo yung hirap na hirap ka ng pagpawisan dahil sa sobrang lamig. Eh, minsan naman, tinatry kong babaan yung temperature. Tapos, ibabalik na naman nila. Nakakaloka. Marami ka lang makakaaway. So, hindi ko nga naiintindihan Nag-exercise sila, naka-makeup. Nag-exercise sila, lakas ng aircon. O, kamusta naman? So, nandito tayo sa bilang unit ng building. Kaya parang, tingnan ninyo, parang iba yung background, di ba? So, nandito tayo sa building B. Kasi alam ko building A ako Yun. Kasi, doon sa building A, ang daming pumapasok. Parang feeling ko, na-istorbo ko sila. Dito, parang may mga pumapasok din naman, kaya lang dead man ako. Dati nahihiya ako pag gumagawa ko ng film sa labas, sa baba, or outdoor, nakakahiya. Pero ngayon, hindi na, wala na, sanay na ako. Ang gusto ko nga lang, sanang magawa, yung makalapit sa tao. Tapos alam mo yung tatanungin mo siya on the spot. Pag sa pageant, doon sa, sa contest, hindi na ako nahihiya. Kumbaga, para pag nakakita ka ng candidates, kung gusto mo siya interview, hindi interviewin mo siya. So yun, nahihiya lang ako dun sa ko, tawag dito, yung pinaka-handler na kasi parang luma na. Pero sobrang laki ng pakinabang nito sa akin. Sobrang tibay, tapos parang kahit saan, pwede mo siyang dalhin. Kasi natitiklop talaga siya ng sobrang liit. Kaya lang syempre kung pupunta ka ng mga pageant, kailangan yung mga dala-dala mo ng mga yung mga tipong mamahalin. Hindi ko alam kung saan nakakabili nun. Tapos parang feeling ko sobrang mahal niya. So yun, nakintay ako na may magregalo sa akin ng gano'n. Charot. Anyway, so may mga nagtatanong sa akin, bakit daw ba yung mga beauty queen, yung mga candidates, paulit-ulit sumasali sa ibang pageant. Actually, akala ko noon sa Pilipinas lang yon, yung pag sumali sila sa Binibining Pilipinas, tapos sasali sa Miss Earth, or sasali sa Mutya ng Pilipinas, or sasali sa Miss World Philippines, ganon. So sabi ko noon, oo nga no, bakit nga ba paulit-ulit itong sumasali? Nakasali na siya doon, di ba? Mas dapat ba hindi na sumali yung candidates kapag sumali na sa isang pageant? Noon dati sa Binibining Pilipinas, pag gusto mo uling sumali, you have to wait at least
parang 1 taon or 2 taon, tapos saka ka uli makakabalik, ganon. Basta kailangan may pagitan, hindi yung every year. Kasi noon 90s, parang feeling ko yung mga kandidata, kung gusto nilang magbalik, halimbawa sumali sila ng 1994, so makakabalik pa sila sa 1995 or kaya sa 1996, ganon. So hindi po pwede yung parang sali ka lang ng sali every year. Pero yung batch ni Pia Words ba, pwede na paulit-ulit kahit siguro 10 times. Charot. Hindi, yung kay Pia kasi 'di ba parang sumali siya noon 2015, 2014, 2013. Ayun, yung batch ni Ariela Arida. Doon siya unang-unang sumali. Pagkatapos nag-first runner-up siya doon. Tapos sumali uli siya the next year. Batch naman ni MJ Lastimosa, doon hindi siya nanalo. Tapos sumali uli siya, ayun, nanalo na siya. Tapos si Winwin Marcos naman yung hindi nanalo doon, di ba? So yon, so ganon yung pageant na ngayon, yung parang every year pwede ka nang sumali, pero noon hindi. Bakit nga ba sila sumasali paulit-ulit? Kasi they are trying their best na alam mo yon, na tawag dito, na makakuha ng title. Kasi nga, syempre, benefit nila yun kapag nag-title sila. And then, syempre, kung hindi sila lock dito, paulit-ulit na sila sumali dito, tapos tatry nila sa ibang pageant. Kasi nga, tulad niya ng sabi ko, dapat alam mo din kung saan ka dapat pageant. Kasi may mga girls kasi na sumasali sa Binibini Pilipinas or sa Miss Universe Philippines, pero hindi naman sila nagsasucess kasi gawa nga na hindi sila pang Miss Universe, diba? Kapag mahina ka sa communication skills, I think huwag ka nang sumali sa Miss Universe Philippines. Mag-try ka ng mga Miss Grand, mga ganon, o kaya Miss Aura, yung mga pageant na tipong alam mo na pwede yung com skills mo, na yung capacity ng com skills mo. Kasi pag Miss Universe, kailangan talagang matalaka. Dati sa Binibining Pilipinas, kahit mahina ka sa com skills, basta maganda ka, panalo ka. So ngayon, iba na syempre yung level ng pageant ngayon. Kumbaga talagang kudaan kung kudaan. Kailangan sa Miss Universe, hindi lang beauty ang meron ka. Kailangan talaga meron kang com skills, meron kang advocacy, may ginagawa ka. So yon. So wala namang problema kahit sumali ka ng paulit-ulit. Kung alam mo na parang hindi ka kasi nanalo ngayon dahil parang hindi mo time, ganon. Kasi yung iba kasi, paulit-ulit nang sumasali, pero paulit-ulit nang naliligwak. Yung mo yun, dahil wala talagang pag-asa. So may mga candidates na ganon, di ba? O katulad na lang halimbawa, dito sa Thailand, si Vina. Si Vina, third time niya sumali. Nung una, nag-second runner-up siya. Tapos yung pangalawang sali niya, nag-first runner-up siya. Yung nag-first runner-up siya, medyo okay pa yun eh. Pero yung pangatlong sali niya, alam niya, mananalo na siya. Pero hindi. Nag-second runner-up ulit siya. So, doon sa part na yon, medyo sad talaga. Parang si Pauline din. Si Pauline, di ba, tinaray niya na sumali. Tapos parang third runner-up o second runner-up. And then sumali ulit. Ano ba nakuha ni Pauline sa pangalawang pagkakataon? Tapos sa pangatlo, wala eh. At parang yung second runner-up nyata siya. So yon. Tapos yung sumunod, wala na talaga. So parang hindi talaga sila para doon. So, para sila, pero tingnan mo yung in-appoint siya sa supranational, o di ba? Sino mag-aakala na magpo-first runner-up ang isang Pauline Amelet sa supranational? Di ba wala naman nag-expect? So, bigla na lang ipinadala doon, tapos, ayun, nakuha niya, first runner-up. So, ibig sabihin, may pageant talaga na para sa kanya. At kahit anong gawin, mangyayari at mangyayari talaga yung destiny na mag-first runner-up siya dahil ayun talaga yung nakalaan para kay Pauline Ameles. Di ba? Unexpected. So yun din. Parang ganun din yung parang feeling ko kay Bina. Kailangan niya siguro mag-try ng ibang pageant. Ayun nga may nagsasabi na plano ni Vina pumunta sa India para sumali nga daw sa Miss Universe India. So why not? Try niya lang, malay mo, di ba? Eh kung pasado siya sa requirements ng Miss Universe India, why not, di ba? So yon. So dito din si Tarina, hindi siya sinuwerte sa Miss Universe
Thailand. Nag-first runner-up siya sa batch ni Angeline and Scott Kemes. Pagkatapos ngayon, tinry niya ngayon yung Miss World. So, malay mo, maging Miss World Thailand siya. Malalaman natin yan. Kasi ganun eh. Parang yung sa international nila, sumali sa Miss Universe Thailand, nag-first runner-up. Tapos hindi na siya nag-attempt na sumali uli sa another pageant. Tapos ngayon, pumunta siya dito sa sa Miss International, Miss Thailand International. Ayun, nag-title siya. Tapos, meron din si Om, yung pambato nila sa Miss Grand. Sumali muna yun sa Miss Grand. Then, hindi siya okay. Tapos, nag-runners up niya doon, second runner-up. And then, pumunta siya sa Miss Universe Thailand. Nag-top 10 siya doon. And then, ngayon, nandiyan siya sa Miss Grand title. O, diba? So, kahit sa Miss Grand, paulit-ulit kang sumali, okay din lang. Kasi may mga kandidata nga doon, nagulat ako. Nag-second runner-up na sila, tapos sumali uli. Pero, ibang lugar naman. Saka dito, sa Thailand, nakakaloka kasi parang alimbawa, this year sa Miss Grand, ang represent ka na Patungtani. Tapos bukas, pwede ka sa Samut-Prakan. Ganon. So, parang lilipat ka lang ng district or ng provincial. Tapos parang pasok ka sa Banga. So, ako para sa akin, wala namang problema kung paulit-ulit sumali ang isang kandidata sa isang beauty pageant. But, basta may budget lang sila kasi sobrang mahal na budget dyan. So kung kaya nila magpaulit-ulit hanggang sa makuha na nila yung corona, why not? And then kasi yung iba, kaya nagtatry ng paulit-ulit of course dahil they wanted to prove themselves na kung gaano ba sila talaga yung capacity level nila sa isang beauty pageant. Yung iba sinuswerte, yung iba naman hindi. Katulad nga ng sinabi ko, si Paul, hindi siya sinuwerte ko makuha yung Miss Universe Philippines. Pero sinuwerte naman siya kasi in-appoint siya as a supranational girl. O, di ba? So yun, ganon yung mga nangyayari. Kaya ako para sa akin, it's okay na magpaulit-ulit ka lang sumali at as long kaya mo, basta make sure lang na kaya mo mag-title doon sa sinasalihan mo, kaya magpaulit-ulit ka. Kumbaga parang alamin mo din sa sarili mo yung capacity level mo. Kung kaya mo ba talaga masungkit yung corona. Basta as long maganda ka, may body ka, may brain ka. Huwag ka na lang magpaulit-ulit kung hindi ka naman kagandahan. Diba? So yun. So basta ako, it's okay na sumali ulit ng paulit-ulit sa isang pageant as long kaya niya. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa chika ng Sam Sam TV. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!